Behind every successful man, there is a woman. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Ayun, Russell, nandito na naman po kami. Kumusta po Nandito po mga kami katamang ulit sa usapan? Tamang Usapan, usapang babae. Hmm, usapang Ba? babae tayo ngayon. Pero before tayo pumasok sa usapan talaga, no? Maganda siguro review natin muna yung kung kumusta yung ating mga resolutions last week ba? Oo nga pala. 'Di ba? Yung Yes, practical. yes. Sige, sino mauna? Ako? Sige, sige. Sige. Yung una is appreciate yourself. Tama ba? Mm. Appreciate yourself even if you're in the midst of all the temptations of going outside of yourself dahil hindi ka komportable sa sarili mo. Personally, I was able to be conscious enough to encounter these challenges, especially when dealing with people. And above all, when my own values are being in question. Minsan kasi parang, iniisip ko parang, sige compromise ko na lang even my own values, just to please people para walang conflict. Kasi peacemaker ako, eh. But, yun din, hindi ibig sabihin peacemaker ka, you just love peace for the world. Minsan kasi you fight the peace for your own self, your own peace, 'no? Minsan counterproductive, pero ayun, yun yung nangyari sa akin. And sa number two, appreciating the people who have helped me grow over the years. I am particularly thankful na ayun, umuwi ako sa bahay and, being with my parents, being with my siblings, tapos makasama sila, makatawanan, makakwentuhan. Thankful ako dun sa opportunity na yun. And yung bonus dun is, although untimely, nagkaroon kami ng reunion ng mga high school friends ko and classmates. Kilala ako ni Lennon na iba kasi I am really so passionate, 'no, verging na towards obsession talaga towards religiosity. Kaya masasabi ko kung sa secular sense, hindi ko talaga na-enjoy yung high school ko. Kasi tambay ako sa simbahan, after klase diretso ako sa parish, se-serve, or nung medyo high school na kami, punta kami kung saan-saan na including pala ano pa rin involved sa religion, 'no, or sa practice ng faith. Traditional Latin Mass, sa iba't ibang mga church groups, sa iba't ibang mga enthusiast about, our rich, um practice or cultural customs when it comes to practicing the Catholic faith. Ayun, sa mga collectors ng kung ano-anong Collectors. sacramentals and, religious stuff, yan. So yun, I was able to sorry, I was able to somehow reunite and reconnect with some of my good friends in high school, and I'm so thankful kasi yun nga, dahil nga untimely dahil we gathered dahil isa sa'min, pumanaw na. Na-appreciate ko nun specifically yung before we part ways, Aha. aware sila na lumabas na ako sa seminary. Ah. Pero before we parted ways, Mhm. nag-request sila for me to lead the prayer. Ay, nice 'yan, Talagang And, ibig sabihin I was really masasabi ko talaga I was really somehow stunned and
"Ah, gano'n ba?" Kasi I was not really expecting it, Mm, from them, and my heart is just full. Kaya, I will take this opportunity to greet them and to thank them for everything, 'no. Partly, when I entered the seminary, there's been a part of me na sinikap ko ring ikubli o pagtaguan, and yung part na yun is yung high school self ko. oo. Looking back now, I'm truly thankful sa mga pinagdaanan ko sa high school, and dami ko pa ring natutunan. Kaya maraming salamat sa mga taong ito, and yun, kung nakikinig kayo dito, welcome sa podcast, and hope, we'll always be connected, at least in spirit. Thank you nun, Ayan. yun ang ano ko, yun ang opening statement ko. Ayan, thank you po sa mga ano, sa mga classmates ni Russell. So, ako naman, um, ang siguro actually hindi ko practice eh. I mean, yung triny ko ba dun sa ating mga practical suggestions nung last week ay yung suggestion mo actually, yung contact ba sa bahay. Sakto kasi we have the grace na um, nag-ano yung pamangkin ko na celebrate sila ng first birthday ng aking pamangkin and also reception ng kanyang baptism, binyag niya nung Saturday, no. So kahit papaano nagkaroon ng ng rapport sa pamilya na kausap ko sila although saglit lang. O siyempre may mga may mga problema and everything. Then they updated me, no. Ang lang siguro I won't ayoko sana mag-rant, pero magra-rant ako ngayon. Kasi wala naman masyadong nakikinig nito, eh, kaya okey lang. Kasi yung bininyagan yung nagreklamo sa'kin kasi ate ko, eh. 'Di bininyagan, 'di ba, yung aking pamangkin. Sabi ni ate, parang naano raw sila dun sa nagbinyag, sa pari. Kasi parang nagmamadali tsaka parang feel nila na hindi sila binibigyan man ng time. Parang, okey na. Nag-request pa sila nung nung last na magpa-picture pero ayaw na raw, parang gano'n ba? Parang, um, ang akin lang do'n kung hindi convinced Catholic yung ate ko, yung family niya, at kung hindi niya ako kapatid, wala siyang ibang mapagtatanong, sasabihan ng ganito. Kung ibang tao yun, it's possible na na makaapekto na yun sa kanilang 'di ba, sa kanilang faith life. So, ang akin lang pong message ko kung may nakikinig dito ng mga, member ng clergy, that is deacons, priests, duda ko bishops, na makikinig dito. Pero ayun nga, kung nakikinig kayo and you will have the chance to celebrate a sacrament for everyone. Alam ko normal na meron tayong mga lalo na tayong mga nasa simbahan. Meron tayong mga kabisihan sa buhay, that's normal. So, okay lang yun, nauunawaan ko yun. Pero we try na sana, 'wag nating ipa-feel sa mga tao na parang wala akong oras para sa inyo. Kasi hindi gano'n yung natin, eh. Hindi yun yung ministry natin. Kasi kung gano'n lang, iba dapat yung profession mo. So ayun lang, yun yung aking mini rant. Pero sa loob nun, yung context na yun yung nagkaroon kami ulit ng na kausap ko sila sa family. And yun nga, yung pagbabalik sa tahanan, although malayo, di ba? So yan yung ating mga mga practical suggestions ng last week and ni-review lang po namin, okay? So ngayon pupunta na tayo ngayon sa sa meat of the talk show. Yung topic natin ngayon. Ano bang meron ngayon, Russell? Well, ngayong Marso ating ginugunita yung pandaigdigang araw ng mga kababaihan, or International Women's Day on March 8, and sa buong Marso, we honor yung mga dakilang babae na patuloy na nagbi-build ng mga tahanan, ng mga communities, ng mga bansa sa buong mundo, buhay man o sa makabilang buhay na.
Sa lahat ng larangan, sa lahat ng antas ng pamumuhay, lagit laging naroon ang babae and kaya nga special itong episode na 'to dahil dito tayo magpapalit lang somehow ng title 'no. Oo. Usapang may tamang usapan, usapang babae. Dahil ang babae ay laging tama. Sige, yan lalagay natin sa ano, title ng episode. Hindi, ilalagay namin Alamin sa natin kung context anong yan, ano. baka ma-bash tayo ng mga ano dito. Pero Ayun na actually nga, eh. yun ang tatalakayin natin ngayon nun, yung, yung espiritu ng feminismo 'no, Mhm, yung pagiging makababae natin bilang mga indibidwal, bilang lipunan sa Pilipino at mhm. yung siyempre dahil hindi natin maitatanggi yung estado ng buhay mo, ano nga ba yung mga madalas kasi misconceptions o hindi natin naiintindihan tungkol sa mga katuruan ng simbahan tungkol dito sa very sensitive na topic na ito. Oo. And, kung mamarapatin mo siguro ire-request kita to open the exposition about Oo. this. Depende kung saan mo siya aatakihin pero we are centering everything dun sa reality na women are really essential in society building, family building, and everything. Far, far, far away. Sobrang layo dun sa konsepto na second class citizens or they are just, at the shadow of men 'no. After all this dahil sa mahabang panahon ng pagiging patriarchal natin. Sige nun, banatan mo. Ayan. So, ang dami natin actually yung topic ng ano, eh, ng feminism is very wide 'no? Papasok tayo sa sociology, sa philosophy, may bahaging eklesial mamaya, ay biblical din mamaya mamaya na natin pupuntahan 'yun. Pero ayun nga, lahat tayo actually, we have an experience of a woman who supports us, who supported us. Actually, kung babae po kayo na nakikinig kayo ngayon, mabuhay ka. And kung sa mga ano, katulad naman sa mga kalalakihan 'no, so alam natin na may mga babae na talagang sumusuporta sa atin at higit lalo sabi nga dun sa ating pambungad na antipona 'di ba, na behind every man's success is a woman. Totoo po yun. We have our mothers, we have our loved ones, special someones, depende 'no. And very important yung papel ng mga babae sa buhay natin. Now, um, hindi rin natin puwedeng ano, i-romanticize 'yon kasi it's true, hindi natin matatanggi na throughout the centuries, especially, tanggi man natin o hindi, ang Filipino culture, yung talagang medyo meron kasi tayong ano, eh, ano ba talagang kultura natin mga Pilipino, pero essentially, we are more like Western culture. Kasi doon naman nabuo ang Pilipinas after um, ng Spanish colonization, tapos ng American and Japanese, and briefly ng British. Correct, Yung Pilipinas yung allow me to interrupt a little. hmm, I sige, strongly agree. Thank you for pointing that out na yung quote and quote Filipino culture na sinasabi natin oo, is actually ito, talagang ano na, western influence. Pero as far as our ancestral culture is concerned, napakataas ng parangal natin sa babae. And exactly. Mhm, we have figures talaga ng mga kababaihan na talagang we really honored like, mhm. for example, Urduha, 'di ba? Oo, Hindi 'di ko ba? alam Sa ano ano ba 'yan, siya, hindi siya fictional character, eh. I 'Di don't ba think ano so, siya, pero princess parang siya, ano 'di ba? siya, Royalty mm, siya and, royalty siya. meron siyang naging legacy sa Mhm, sa lahi natin and,
yun yung magandang ano natin dito. Ito yung mga Oo, sa abot ng makakayanan namin, sa abot ng kaalaman namin, sisikapin naming kutiin yung mga aspeto na madalas 'no, ah, pinupuna ng karamihan. Pero kung titingnan natin sa mas malalim na pananaw, baka hindi naman talaga totally gano'n 'no. So sige nun, ayun na nga, eh. thank you ang ganda nung opening na 'yan. Gusto ko 'tong pinatutunguhan nitong Eto pa, usapang eh. ito, sige. So ayun, as I was saying 'no, so we cannot, 'di natin puwedeng itanggi na yung kultura natin which is essentially Western, throughout the centuries, nagkaroon ng parang ano, yung trato ba na women are second class citizens, yun nga ginamit mo kanina yung ano, yung term. Actually mahirap mag-usap nito, dalawa tayong lalaki tapos pinag-usapan natin about feminism, 'di ba? But then again, we have to ano, to recognize na itong issue na 'to is universal, na talagang dapat natin 'tong i-address kasi kahit na sinasabi natin yun na may equality na, minsan nandun pa rin yung mindset sa culture ba, may mga tao pa rin na, babae dapat sa bahay lang. Automatic ang babae ay ano, house chores ba, tapos ang lalaki dapat magtatrabaho, ganyan. Hindi pa rin natatanggap ng marami na puwede yung maging baliktad, na puwedeng magtrabaho ang babae o pareho silang magtrabaho actually. Hindi pa Yeah, rin yun natatanggap ng marami, 'di ba? yes, tumataas ang kilay ng ilan, especially na Aha, nakatatanda na sa'tin. Pero gusto ko ng ano 'yan, gusto ko ng i-address na 'yan directly, yung aspeto kung saan dalawang lalaki nag-uusap about feminism. aha, We have heard so much about toxic masculinity or masculinity in general 'no, na, meron tayong pamantayan sa kung ano ba dapat ang maging pag-iisip at pagkilos ng isang lalaki. Pero eto, very, very powerful yung impact sa akin nitong, karanasan ko mismo nung oh. sa Franciscans tapos sa Passionists 'no. Share ko Seminaryan lang, ka nito ibig sabihin? nasa seminaryo ako and Aha, na-adapt ko talaga 'to even until now. Ah, aking na ano 'to, sinisikap hangga't makakaya ko na isabuhay. Ah, Sabi ni Francis, again sa mga experts diyan ng Franciscan ano, studies or ng history, pero ako Francis according Monterde. kay Francis Monterde kasi yan talagang tunay na Franciscan na kilala ko. Si Francis kasi 'di ba very dear sa kanya yung fraternity, yung brotherhood, 'di ba? Every brother is a gift and, brothers of all men, brothers of all creation, 'no? While we serve as brothers to each other, 'no, of course, some of us will take roles as fathers. He's, pointing out dun sa mga superiors, pero ito yung isa sa mga very impactful na insight na galing kay Francis. Pero as far as charity is concerned, we should act as mothers to our brothers, 'di ba? Ah, 'Di ba, the father, we have this figure of fathers na sige, superficially, they are the authority, they are the deciding ones, they are the ones who point out anong dapat gawin, anong tama at mali, et cetera, 'no? Pero while doing that, while exercising office, while exercising authority, we should act as mothers too. Ibig sabihin, kahit meron kang authority, you should never forget charity, you should never forget care, 'di ba? Yeah, ay And exactly. si sa Passionist, si Saint Paul of the Cross, kahit, very, popular siya sa pagiging austere and talagang
serious siya when proclaiming or sharing yung memory of the passion ni Jesus. He has been branded, 'no? Ang tawag sa kanya ng mga tao sa kalimutan ko kung anong region sa Italy, is La Mamma di Misericordia, Mother of Mercy. Kasi kahit napaka-strict niya sa sarili niya, he he sees to it na makananay siya when it comes to treating sinners. Kasi nga sin is not a is not something to be frowned upon. It's a sickness, eh, 'di ba? Which brings us Mhm. far away from the Lord and ayun yung ano, itong mga figures na 'to, mga lalaki 'to pare, Oo, mga lalaki 'to. Si Saint Francis 'pag nate-tempt siya sa temptations of the flesh tumatalon 'to sa ano, eh, sa sa rosas, 'di thorns, ba? Oo, 'di ba? Lalaki 'tong mga 'to tol, and they have both of them have their own share of how is it to be tempted and to be forced actually to conform to societal norms on how to be a man. And yet, they have reached it on their own. They have reached ah, that realization on their own that true masculinity, being truly manly, is magbigay ng puwang sa pagiging tao and part of oo, it, 'di ba kahit walang scientific explanation doon na meron kang chromosomes ng babae, na-acknowledge nila yun and they lived it out, 'di ba? Towards the point of exactly, oo, perfection, 'no, na sila ay fathers, founding fathers, but they were also popularly known as motherly. mas And motherly. babae yun, 'di ba? Hindi mo Dahilan, matatanggi daming yun, dahilan 'yan. 'di ba? Ayun, yun yung ano ko diyan, dalawang sentimo ko Actually, dun. adding to that, 'di ba nung mga nakaraan may na-viral na parang philosophy ano yun, eh, philosophy thesis o dissertation ata yun sa UST na ang kanyang ano, dissertation is that, God is a mother too, God is female too. Okay, di ko pa nabasa, yun ano po muna yun, disclaimer, di ko pa po nabasa yung dissertation or thesis na yun. So, di ko alam, I cannot judge it, objectively. However, yung idea na God is also a mother is actually hindi bago. Yan yung laging ano, nakakalimutan. I think nakakalimutan kaya walang pagka mayroong mga grupo nagsasabi yung mga God the Mother ganyan. Yun ibang grupo po yung mga sekta yun, iba yun. Iba yun sa Pasig Oo, pare meron pa rin yan. meron pa rin sila dun. Sasalubungin ka diyan sa Plaza Rizal, shoutout sa mga mga taga Oo, Pasig diyan sa may Catholic Plaza College, Rizal. alam nila yan. Oo, sa Plaza Rizal pare. Oo, nakasalubong ko dati yung mga yun. Pero anyways, I digress. Um, yung idea na God is a father, yes, but also a mother. Yun ay very ancient. Nasabi na yun ni John Paul II, the great John Paul II. You have Benedict XVI, a mystic of the Middle Ages, Juliano of Norwich ata yung Julian pangalan of niya, di ba? Norwich, yes. Aha. And I think si And Hildegard of Hildegard Bingen, of Bingen, también. Oo, oo. yun din. Imagine Um, mo, these are great women figures of the church. 'Di ba, na Doctor kadalasan si Hildegard, nalilimutan. eh. Tapos Mhm. si Julian of Norwich, philosopher din yata, medieval I think philosopher so. and, Parang philosopher and mystic, theologian din siya, eh. 'di ba? And mira sa ano yun, eh, Middle Ages yun napaka mas ano dun, mas, ang babae ay medyo mas discriminated against, but they did become very important figures, 'no? And yun, going back to dun sa idea nga ng God also is a mother. Actually, that's also biblical, 'di ba? If you remember, hindi ko matandaan maigi if it's Isaiah o Jeremiah, yung bang, I know you, um, even before you are in your mother's womb, blah, 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 and yung, I will love you like a mother, unto her child. That also Yes. reveals yung ano, yung Sikat 'yan, care, sikat na kanta 'di 'yan ba? dito. Actually, misunderstood,
ano ba tamang term dun, na pagkakamalan nating pangpatay pero actually it's a very powerful song to remind us na yung Diyos na actually totally ano siya, eh, idea lang siya dati purely logical and binigyan siya ng mukha ni Jesus Christ and aha, doon mas naintindihan natin yung contents ng Old Testament, tama ba? And dun exactly. sa kantang 'yan ng 'di ba, "Hindi kita malilimutan." Parang Oo, pangpatay na, pero actually pagkukutian mo siya, pagbubulay-bulayan mo yung mga words niya mismo, 'di ba? Malilimutan ba ng ina ang anak na kanyang tangan, 'di ba? Sanggol right. sa kanyang sinapupunan, paano niya matatalikdan, 'di ba? Ngunit kahit na makalimutan ng ina ang anak na kanyang tangan, hindi kita malilimutan. Yun, imagine yung imagery ng ina na 'di ba, tapos attributed sa Diyos. Ibig sabihin nun yung pagiging father ng Diyos, may pagka-mother din. Hindi siya totally absolute, figure na yung parang hindi siya kinakahon at hindi siya makakahon lang dun sa all good, all beautiful, all kasi by discussing God as being all good, dun mo mararamdaman kung gusto mo talagang magkaroon ng human experience, mararamdaman mo yung all good, all loving, dahil meron kang nanay na nagmahal sa'yo. Ang Exactly, aruga ayan, sa'yo, tama yan. 'di ba? Mm. Kaya ayun, Yun yun yung yung ano, eh, yun yung basic, eh, yun yung pinakauna nating ano, eh, tayong mga tao yun yung pinakauna nating experience ng love, yung care ng ating mga ina, correct. yung pag-aalaga sa'tin simula nung tayong mga bata, yun yung pinaka-basic. Kaya nga yung kahit sa Bible, um, yung description ng love, ng pag-ibig ng Diyos sa atin is that of a mother. And yun nga, kasi nga ang idea natin kadalasan, God the Father, ganyan. Ang idea natin is, human sexuality. God the Father, so lalaki. So yung lalaki pala parang Diyos, so mas mataas kaysa sa babae, which is wrong. God And does not and it have leads to gender. confusion. It leads to confusion. Oo. And, siguro since we are already addressing it, of course we need more prudent theologians to assist in this kind of discussion. Pero as far as father the fatherhood is concerned, I think, I might be wrong 'no, please correct me if I'm wrong, pero yung fatherhood dito, 'di ba yung genitor 'no, sa Genitor, Latin. oo. When we speak about the fatherhood, yung main point dito is being an origin, Exactly. parenthood, 'di Mhm. ba? Yung pagiging ama, ang point lang dun is tayo ay may pinanggalingan, meron tayong Exactly. magulang, Creation yan, 'di ba? Kaya hindi siya strictly kinakahon mo dun sa sa gender na, ay father automatic ganito. Kaya may mga motherly attributes, may mga feminine attributes. Exactly. Yun, going back there, hindi po yan gender. Ba't nagkaroon ng title ng Father nung in-address ni Jesus ang Diyos ko, as his Abba, Father, di ba? Kasi actually, that answers yung idea ng especially nung mga Gnostics and yung mga Neoplatonics nung pa dati pa. Na ang idea nila yung Diyos dahil hindi siya puwedeng ano, magkaroon ng kinalaman na direkta sa mundo which is imperfect, which is parang dirty. So yung Diyos malinis siya, eh. So hindi siya puwedeng ma humawak ng dirty. So ang idea nila nung mga Gnostics, nung mga Neoplatonics is that God created the world through a demiurge yung tawag nila, yung intermediary being. Yun yung tinatanggal nung term na father. Kasi yung sinasabi nun, hindi, walang intermediary, Diyos mismo yung origin natin. Walang middleman. Tayo ay nagmula, fruit tayo, bunga tayo ng overflowing na pagmamahal,
ng isang Diyos and hindi nabawasan yung pagmamahal niya, eh, 'di ba? Pagmamahal which is feminine. Yun yung motherly side, yun yung feminine side ng Diyos. Yes, yes. Yung Ang galing, ang care. ganda ng ano, ang ganda ng, ito yung point, eh, nung kwentuhang 'to, eh. And since lumalalim na rin tayo diyan, ah, eto tol, eto since biblical naman na yung theme. Eto Go. first year ako, 2011 'to pare. Ooh. First year ako, Old Testament, class namin, 2011. Pero hanggang ngayon di ko makakalimutan. Bakit, ah, bakit kinuha daw sa tadyang? 'Di ba may image tayo nung paglikha ng babae, 'di ba? Sinasabi nila kaya nga mataas nga daw yung lalaki kasi nauna siyang likhain. Pero eventually 'no, may magandang reflection about bakit kinuha yung babae sa tagiliran ng lalaki. Mhm. Sabi dun, hindi siya kinuha sa ulo kasi hindi siya mas mataas sa lalaki. Hindi siya kinuha sa may paanan kasi hindi siya created para tapak-tapakan. But rather, yung babae kinuha sa tagiliran at the expense pa nga na mabawasan ng lalaki. Mhm. Kasi she is meant to be a companion, walking side by side towards fulfillment of life, towards living out the life na dinisenyo ng Diyos para sa bawat isa. And even back in the day, even during those very ancient and olden times, meron tayong understanding ng gender equality pare, na hindi nga yan mas superior sa'yo kaya hindi yan kinuha sa taas. Hindi yan siya kinuha sa baba para i-trample down 'no, na yan ay katuwang, kasama mo sa journey yan. And bawas ka and yet you're stronger. Yung trabaho ng lalaki is to protect, 'di ba? Maganda yan, ang ganda ng ano na yan. Sabi ko sa'yo, tulo laway pa ako nito, pabagsak-bagsak pa ako sa napakarami kong subjects, pero isa sa mga themes na hinding-hindi ko makakalimutan, itong specific na 'to about the creation of Eve. And sa tingin ko yun yung magandang message na ibalik natin sa society o sa mundo na ang mamata na napaka-ano niyo, eh, sexist kayo and, Oo. hindi niyo kami naiintindihan. I think, this is a genuine invitation to the world for a dialogue, a genuine Mhm. dialogue really, to examine also their own arguments against, the followers of the way, the followers of Jesus. Ayun, yun ang ano ko diyan. Actually, ano, going back diyan na napag-usapan na natin ito, yung creation story 'no, sa Genesis. Yung Genesis, yung texts ng Genesis, yung 'di ba, ano yung reaction ni Adan nung after ng creation ni Eve? Ang reaction niya is, finally, it's flesh of my flesh, carne de mi carne, yun yung Espanyol, eh. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Kung i-co-compare natin, ano ba yung ano, nung nagreklamo si Adan na wala siyang company. 'Di ba ang una, ginawa ng Diyos ang mga ano, mga animals, ganyan. Pero wala pa rin, it does not fulfill yung longing niya for company. And then God put him to sleep and made Eve through yung sa ano niya, sa tadyang niya, 'di ba? Yun sa Tagalog, ganda ng Tagalog eh, sa tadyang niya. So yung term na flesh of my flesh, dun pa lang, from the very first book of the Bible, nakaano na inaano na, anong term dito, inaano na, pinapakita na sa atin yung essential na equality between man and woman. Now, of course, may differences. That's true. Sa lahat yan ng ating ano, ng ating existence. Tayo, kada individual may differences. Babae at lalaki may differences. But essentially, we are equal. Now, yun nga, maraming mga accusations which is,
karamihan sa kanila may rason naman, may sense, at may tama. Kasi, throughout the centuries, throughout history 'no, na-adapt natin yung mga maraming mga customs ng kultura kung nasaan yung ating pananampalataya sa na-encounter 'no. Kaya nasabi ko kanina na we are essentially, yung mga Filipino, we are essentially a Western culture. Kapag pumunta ka, anong origin ng Western culture? That will be Greco-Roman. Doon natin na-adapt yung gano'ng kaya may sense yung yung mga accusations, yung mga reklamo, naunawaan ko yun. Although, at the same time, minsan kailangan din nating i-review, di ba? Pwedeng ganun yung mindset, patriarchal yung mindset ng ilang mga tao. But ano ba talaga yung message? Patriarchal ba talaga yung message? Or not? Yan, nakita na natin ngayon. Biblically, ang taas ng tingin sa babae. Ang tawag dito, sa Genesis pa lang. Tapos yung feminine side of God, di ba? Although, hindi natin maitatanggi na mayroon talaga mga historical injustices na Correct. nangyari. Mhm. Yes. Gusto kong dugtungan 'yan specifically, I have 2 points. Una, yung dugtong ko diyan sa Old Testament, clearly, malinaw 'yan na sinasabi 'yan. And sa New Testament, during the ministry of Jesus himself, pare. The Exactly. greatest supporters, actually silent workers 'to, eh. Isang beses nga lang yata sila nabanggit and wala nga actually total description to most of them. Pero yung mga best supporters ni Jesus that made his ministry actually possible and successful were women. And one of the saints, one of the greatest women in the history of Christianity, and in the history of salvation itself, na somehow over the years, sabi mo nga, may mga injustices. We actually almost everyone have been unjust towards this woman. Pero ngayon Mhm. parang vindicated, exonerated na siya, 'di ba? Si si Mary Magdalene, Oo. 'di ba? The ang description sa kanya, Mary Magdalene, to whom Christ expelled 7 demons. Exactly, yan yung biblical. I think, correct me Text. if I'm wrong, I think there hasn't been any mention in the scriptures na she was really a dirty person or No, no, no. a Ang sex sabi lang, worker. yan lang talaga. Yan lang Yun talaga. lang talaga. Walang sinabing prostitute siya. Wala sinabing prostitute siya, hindi siya sinabing sex worker siya, pero we have been really unjust. Pero ngayon, 'di ba, na-elevate din yung commemoration sa kanya, eh, feast na, and Please na, oo. she is just worthy of the title, Exactly. discipula discipulorum, the disciple of the disciples. And sa atin, kapag Christianity yung pinag-uusapan, the lower you are, the higher you are The actually, higher you are. 'di ba? Actually, Kaya nga speaking of Magdalene, 'di ba siya ang unang nakakita dun sa resurrected Christ? yes, siya nakakita. And yet, 'di ba, siya yung unang witness, eh. Mhm. And for fear, 'di ba, imagine mo yung elevation ng babae, even even in the ancient times, even during Jesus' time, in his life, in his death, in his very resurrection. Gano'n hina-highlight ni Jesus yung importansya ng babae. Bakit? Dati kasi nga dahil nga quote unquote second class citizens, no Mhm. one will ever believe a testimony of a woman. And yet here Exactly. is the risen Christ showing himself and telling him, "Tell my brothers." So it's actually a test of faith, eh, dun sa mga talagang gusto talagang yakapin yung teaching ni Jesus, yung talagang way of life ni Jesus. If you can really practice respect and equality, then
you will really believe that I'm alive. Otherwise, di-discard mo 'yun, Ayun 'di na ba? nga, eh. Mhm. 'Di ba? Sa ibang accounts, he appeared actually to women. The Oh, angel actually women, spoke to the women, oo. yeah. Kay John ata yung Ang ano, ganda, eh, ang ganda nun, ang ganda. kay John ata yung kay Magdalene. Hindi ko na ano, Kay hindi ko na Jan 'yun, kay matandaan. Jan, Kay oo. John 'di ba? Nandun Oh, yung 'di ba? No Limit Tangerine na ano, eh, Oo, yung ano, na yung line na passage. ano ni Me Tangere. Hmm, And insignificant, kasi John of the 4 Gospels, si John ang pinaka-highly theological. So, yung kanyang style hindi siya nagnana-narrate ng nobela. hindi siya Yung kanyang katekista din, hindi siya katekista, hindi nagsusulat siya siya ng pangturo, theology. hindi siya pangturo, Mm. talagang ano siya, pang-teaching siya with the intent to be universal. Universal Exactly. ang thinking ni John kasi nasulat yung gospel niya towards the end of quote unquote, towards the end of the world, 99 AD, towards the end of a century and people are thinking babalik na si Christ nun, eh. Mhm. Yun So na yung talagang he isa is sa really sending the pinaka-late, eh. message. Yeah, Pinaka-late na mga naisulat sa Bible, eh, yung Gospel of John. So, ano na, mature na yung expanding na. theology. Yes, agree. Oo, That's the right term. and Nag-mature na yung church, eh. Hindi na siya and infant, hindi na siya imagine persecuted totally na exactly. parang surviving almost. Mhm. And Nagta-thrive. imagine yung ano, the fact that it was written as Magdalene was the first one, then sinensya ni Christ. Siya ang pinakaunang ano, evangelizer. Siya ang kasi ebanghelyo, 'di ba? Ang good news is the resurrection. Siya ang unang nag-announce nun. Babae, pre. Babae ang unang nag-announce. Gano'n kaimportante simula pa sa simula ng Santa Iglesia Katolika, ng komunidad ng Kristyanismo, ang image ng babae. And going Yes, from Christ, from Jesus' time, going to the first Christian communities, especially kay Saint Paul. Ako po ay Society of Saint Paul ang aking tribu. So, yes, yes. Pero maraming bago mga tayo mag-proceed nag-expect. kay Paul, brother, Ah, if I may, this is also a rich Filipino tradition and parang eto kailangan 'to, I strongly urge mga catechist natin to somehow maglagay ng konting emphasis dito, eh. Yung tradisyon ng salubong, oo. hindi ko sure kung si Ignacio de Loyola yung parang nagpahimakas nito. Pero since ang unang evangelizer nga natin ay babae, according to I really think it was Ignatius. Sa tingin ba natin, 'di ba, although hindi siya nasusulat sa scripture, pero common sense, if you will use common sense, of all the people of all the people who loves Jesus and whom Jesus loves, kanino ba siya unang magpapakita? Dun sa pinaka-silent and number one supporter niya, Number one. Mhm. nanay niya, 'di ba? Exactly, the And Blessed Virgin. yun yung ano, actually yun yung ano ng salubong, eh. Masyado lang tayong kuwan sa ano, masyadong superficial, masyadong dahil Traditions. nakasanayan na Oo. parang hindi kailangan natin ng salubong. Pero actually parang yun yung mystical, yun yung spiritual, yun yung theological Yung sense, foundation ng oo. salubong na common sense. Sa lahat ng no one sabi nga ni Saint Maximilian Kolbe, 'di ba, "Huwag tayong matakot mahalin si Maria kasi kahit anong pagmamahal mo diyan, hinding-hindi mo matutumbasan yung pagmamahal ni Jesus sa nanay niya." And yun yun, imagine, maganda lang pagnilayan din. And dahil nga papunta tayo kay Saint Paul, bago dun sa church, meron tayo kasi sa technical terms may tinatawag tayong dulya, may hyperdulya at may latria, Yan. 'no? We never, ever worship Mary. We do not adore Mary. Adoration and worship rightfully and only, solely, singularly belongs to God. To God alone. Sa kanya lahat ng kapurihan, sa lahat ng pagsamba. Hindi natin sinasamba si Maria. Pero yung pinakamataas na parangal, 'no, kasi yung mga pagpaparangal natin sa mga kaibigan ng Diyos, sa mga naging
tapat na kaibigan ng Diyos, yung mga nagtagumpay nga, sabi nga sa Revelation, yung mga nagtagumpay at naghugas ng kanilang mga damit, 'no, sa harapan ng Lamb, 'no, yung mga taong 'to na nagtagumpay sa mga pagsubok, who led heroic or virtuous lives. We Pinaparangalan natin sila, we honor them, tawag dun dulya. And yet the Mm. highest form ng parangal sa isang tao ay nakalaan sa isang babae, sa ina ng Diyos, kay Maria, 'di ba? And then, 'di ba? Kaya if you're really accusing the church for being sexist, parang siguro I would like to invite these people to somehow, sige, let's enter dialogue and let's rethink somehow, 'di ba? Exactly. Actually Culturally, yeah. mhm. Yes, yes. Actually, yun kasi nga, eh, the thing is that we judge the church as sexist, but parang nalilito kasi tayo dun sa mga members ng simbahan at yung simbahan as herself. Tignan mo nga, ang pronoun, 'di ba, na gamit natin para i-refer natin sa simbahan ay feminine. Her, she. Yeah, kasi Ang uh, in defense of the church and in defense of the culture na sinasabi nating napaka-sexist, the ayun nga, highest eh, term we regard is Holy Mother Church. Sa civil, inang bayan, ng bayan din, 'di ba? 'di ba? Hindi naman 'to amang bayan, eh. Inang bayan natin, yung bayan natin nanay, 'di ba? So, we really have high regard to women. Exactly, Hindi ayun lang nga, ano eh. yan, Ibang bagay hindi yan po yung fictional. may ilang mga members, may ilang mga citizens, may ilang mga members ng clergy siguro na ang kanilang idea ay antiquated pa, patriarchal pa. Ibang bagay po 'yun dun sa ano ba talaga yung pagtanaw ng simbahan, ng bayan, ng estado sa papel ng kababaihan, 'no? Yun, punta tayo halimbawa, balik tayo dun sa sa simbahan, and pinag-uusapan na rin naman natin ang mahal na Birhen Maria. Ang sabi ng isang, issue, natatandaan ko nun ng National Geographic ata yun, hindi ko na matandaan anong ano yun, um, isang magazine, 'no, Mary, tapos ang description niya, "The most powerful woman in history." Kasi venerate I natin think it siya. was Time, Time at Time siya Magazine siya yata, nga, Time nga actually, eh. parang most Kasi powerful uh female figures in female history. figure. Tapos Kasi we si venerate tayong Mary. mga Kristiyano, then pati yung mga kapatid nating Muslim, Yes, si yes. 'di ba? Oo, And si Miriam, nasa important, Quran si Miriam sa Miriam. kanila, 'di ba? And And even then other uh-huh, denominations, I think other may denominations, oo. mga Buddhist yata, Talaga? may mga certain ano, sects yung mga Asian religions. Asian Some of religions. them, hindi as general, pero there are certain branches of beliefs na Mhm. may pag-honor kay Mary. Yes. Interesting, And even in the Protestant bodies. Oo, may mga Protestant ecclesial communities na they honor Mary. And also, Yeah. kapag titingnan po natin sa Bible, siyempre na yung, um, yung description kay Mary, lagi yung may parang, um, ano yun, eh, parang two sides of the same coin. Mary, church. Mary, church. So, yung medyo nag-aano na tayo. Lumalampas na tayo sa usapan natin ito. Pero, babanggitin ko lang mabilis, ha. Yung, um, yung mga dogma, Marian dogmas throughout the century. Mother of God, ever virgin, immaculate conception, assumption. Yung pong mga yun refers to Mary as our ating um, yung ating pinakaunang nakaranas ng mga yon, ng contact with God. So yung um,
paano ko i-explain 'to? Yung mga dogma na yun ay hindi lang natin pine-predicate kay Mary kasi 'di ba ang sabi ng iba sinasamba natin. No, 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 no. It's actually, um, pinapakita na close yun sa mystery ni Christ. Bakit siya ah, bakit siya ina ng Diyos? Kasi si Kristo ay Diyos. Yes, Bakit siya hindi ever siya virgin? dahil separated 'yun. Hindi siya dahil separated. Oo, hindi 'yun dahil ano, gano'n siya dahil Aha, involved siya deeply sa buhay ni Kristo and exactly. siya yung prefiguration ng Natin, church. By ng church is church. tayo, yung nangyari sa kanya, mangyayari din sa'tin. If we will be the number one, if we will act in our best capacity to be the number one supporter of Christ, to be a disciple of Christ, yung nangyari kay Mary, mangyayari sa atin, 'no? We will be taken up also with Him, we will live in glory with Him. Our heart, 'no, since we are talking about virginity, our heart will never be ever exhausted again with so many loves except the love of God. The love of God. 'Di ba yun nung ano, yun nung biblical ano, definition ng virginity, Aha, 'no? Yung pusong hindi na-exhaust, hindi na hindi nabagabag ng napakadaming pag-ibig. Powerful, 'di ba? very And, powerful, powerful. yun nung ano, yun kuha ng tamang usapan na 'to, kung gusto niyong magkaroon ng tama, 'Di ba ano nakarating tayo talagang dito sa ganito? we go deep, 'no, we go deep. Hindi lang Mm, yung exactly. narinig natin tapos yun yung belief natin. 'Di ba yun ang sinabi natin nung pangalawang episode, 'pag hindi ka nag-iisip, 'pag hindi ka nangungwestiyon, and hindi ka gumagawa ng paraan, parang pointless yun. Mm, So, yeah, sorry, ayan, Saint Paul. ano Kasi tayo, Saint Paul okey, is one of the most misunderstood persons as far as exactly. feminism is concerned. Sige, banatan mo brother. I think, isa sa mga pinakamalalaking, criticism sa simbahan, nagsisimula sa criticism kay Saint Paul. And also, actually ano, ambivalent, Kasi may ibang feminists na ang kanilang, ginagamit na justification ay si Saint Paul din. Kunwari yung sinabi niya na, "Now in Christ wala ng Hudyo, wala ng Hentil, wala ng esklabo, wala ng libre, wala ng babae, wala ng lalaki, lahat ay pantay na." Yun ginagamit Correct. yun, 'di ba? But then also, may mga nagki-criticize kasi nga may mga texts na it seems na parang ano, parang misogynistic daw si Saint Paul. Now, bago natin 'yan umpisahan, ang gusto ko muna pong linawin natin sa Biblia, yung mga nakasulat diyan na letter of Saint Paul, hindi po lahat 'yan ay sulat ni Saint Paul. Yes, Klaro, ito yes. na. Kailangan i-lay down natin 'yan. Kailangan ipaliwanag kasi baka ano, isipin ninyo na, "Ay, hindi pala sulat si Saint Paul, hindi pala 'yun ano, eh." Hindi, since you will be delving too much or we will be really delving with, the character and the very message of Paul himself, ako na bahala doon sa aspect nito, itong bagay na 'to. Ganito, just a very quick, review only, 'no. When we say na this is a letter of Paul to the ganito, 'no, does not necessarily follow na yun ay si Paul mismo yung nagsulat. We have to remember that Paul, uh, was actually imprisoned, 'no, until his death, and there are, uh, there are communities, napakadami kasing communities na finound Oo, na Ni found ni Paul. Paul. Kasi he has really been into missionary journeys. Mhm. And itong mga na-touch niya yung mga buhay ng mga taong ito, they have eventually became, 'no, become pala, may have, sorry. Sorry po sa aking English. They have become the founders or the founding members, founding elders of that church. Yung mga churches na 'to, inspired by Paul, kaya yung letter ni Paul towards them.
Same as true with Mm. other epistles ang tawag Tsaka diyan, eh. ibang mga ano rin, ibang mga libro rin ng Biblia. 'Di ba, Oh, traditionally, correct. dati ang ina-attribute yung Pentateuch, yung unang 5 libro ng Biblia kay Kay Moises. Moses, kay Moses. Pero, um, paanong si Moises yung nagsulat nun, eh, nakasulat din dun 'di ba kung paano siya namatay. So yun yung unang ano, yun Oo, yung 'yan ang unang mga tanong niyo, yung yung mga dapat tanungin niyo, 'di ba? And oo, ito kasi yan, hindi ibig sabihin sa kanilang kapangalan yun, eh, yun na sila mismo yung author. Itong ang exactly, author niyan, of course, ang author naman talaga ng Bible ay ang Holy Spirit. Pero ang Holy point Spirit. is, it's God's word in human word, 'no? Kaya sabi sa Dei Verbum. Ang point lang niyan, yung madalas 'no, madalas na kaso diyan sa mga kasulatan is kung kanino naka-attribute malamang sa malamang yun ay authored nung community Ang community. na kinabilangan niya o finound Mm, niya, and kung kung talagang iki-critic mo siya or babasahin mo siya word by word, or you will try to understand it, you will study about it, makikita mo kasi kung ano yung klase nung life nung community na yun, kung mm. paano siya nasulat. So, actually, we should not be treating it, yun nga yung payo sa atin, eh, 'no? Although sinabi ni Peter, "No part of the no part of the scriptures Uh-huh, is, subject to personal interpretation. We really have to leave it to the Spirit." to the 'No? Spirit. Pero yung point diyan, if you want to study the scriptures, you really have to understand na ito ay hindi mga bibliography, sorry. Hindi 'to biographies, Mm, hindi 'to historical accounts, but rather history. mas malalim pa dun, these are actually reflections of the people, of the community na kinabilangan nung apostle o nung prophet, 'no. Say for example, the Exactly. best diyan example diyan, mapansin mo kung talagang sinulat ni Paul 'yan, yung mga endearment ni Paul, talagang kapag love na love niya yung isang community, mararamdaman mo 'yan, Philippians. Mm, 'Pag medyo bad trip siya kasi matitigas yung ulo, mararamdaman mo rin dun mo makikita kung talagang si Paul nagsulat. And very ano siya, others, very inspired transparent. na ni Paul. So, Mhm. banatan mo na kayo Saint Paul kasi Eto, ito ay Paulino, Paulino rin ang tatay nito, and, siya talaga yung mas makakapag-introduce sa atin kay Pablo. oo, kay Paul at sa kaniyang ano, sa view niya sa women 'no. So ngayon, ayun nga sabi ko, sabi natin 'di ba, hindi lahat nung nakasulat na letter of Saint Paul ay sulat ni Saint Paul. Yan po ay normal, ancient times, na paliwanag na ni Russell kung paano. Ngayon, lista natin, ano yung mga authentic, meron kasing grupo, authentic na sulat ni Saint Paul, yung tinatawag na Deuteropaulina o Deuteropaulines. Ito yung mga sinulat ng second generation ng mga after na patay na si Paul, tapos yung second generation yung mga disciples niya. And yung Tritopaulines, yun yung third generation na. So mas late na. Ngayon, yung kung may makikita kayo na talagang medyo medyo misogynistic, matatagpuan natin yun sa Tritopaulines. Ano yung mga Tritopaulines? You have 1, 2 Timothy, tsaka Titus. Yung Deuteropaulines, yung second generation, Ephesians, Colossians, tsaka 2, Second Thessalonians. Yung authentic ay Romans, 1, 2 Corinthians, Galatians, Philippians, First Thessalonians, which is also the oldest text ng New Testament. Yun ang pinakaunang naisulat sa New Testament, First Thessalonians, and letter to Philemon. Yun po yung mga authentic na kay Saint Paul. So, nakuha na natin, na-differentiate na natin. Ngayon, ang problema, papasok tayo, yung text ng Corinthians, ng First Corinthians, no? Especially yung 1 Corinthians 11. Ayan. Ito yung ano eh, 'di ba nakita ko yung video nung shinare mo Russell eh. Ito yung question mo Oh, dun sa yeah. veil, yung Yes. belo, yung parang marami kasing nag-a-argue na
sabi ni Saint Paul magbelo, ibig sabihin dapat yung mga babae ay under ng mga lalaki, 'di ba? Tapos sabi niya, 'di ba, Subdued and no? I think, kasi 'di ba dahil sabi din dun sa video 'no, it mm, was referring to the Roman culture. exactly. I think, Kailangan correct me yun if I'm wrong, yung Corinthians ba, I think it was Clement who wrote it? hindi, Clement iba of na Rome? yun. Yun yung later na yun yung letter ni Saint Clement sa Corinthians. Iba pa Later yun? yun. Ito kay Saint Paul talaga 'to. Okey, okey. Ang kasi nitong sa Corinthians, kailangan nating, um, puntahan yung context. Sa Bible po 'pag nag-aaral kayo ng Biblia, importante yung tuturuan ko kayo ng German, term na napakaimportante, yung Sitzemleben na tinatawag. Yung context, yung yung mundo kung saan ginagalawan nung mga characters, kung saan isinulat yung text. Ang context po nitong Corinthian, ang city of Corinth ay nasa Greece. Importante itong port city. So, nagkaroon doon ng community, ng Christian community. Pero dahil importante rin 'tong port city, marami rin dong mga pagan rituals, pagan temples, especially um, yung temple of Bacchus, 'di ba? Bacchus, the god of party, of wine, 'yan. So, Yung mamaya babalikan Dionysius natin ng yan. ano, Dionysius ng Greek mga ba? Romans. Okey, Oo. baliktad. Actually, nalilito ako pero pareho lang yung Oo, dalawang yun. oo, pero So, parehas lang sila 'di ba? Si oo. Bacchus, oo. So, yung context, yun yung context, di ba? Now, yung pagdating doon muna tayo sa buhok. Kasi sabi sa Saint Paul, dapat ganito, ganyan, magbelo. Actually, una tigit sa lahat po, walang sinabi si Saint Paul na term na belo. Ang sabi niya ay head covering. Okay. Secondly, yung panahon na yun ng mga Romans, sa Greco-Roman society, which is different sa Palestine, sa Jerusalem, sa Judea, kung saan saan si Jesus na pinanganak at nabuhay, different yon. So, sa Greco-Roman society, ang hairstyle ng mga babae actually is ponytail, nakaano dito, well, hindi ponytail, parang naka-bun yung kanilang mga buhok. Yun yung normal. Now, sinong gumagamit ngayon ng belo, nung head covering? Meron lang 3 uri ng babaeng gumagamit nun. Una, yung mga members ng nobility. Yung mga members, mga asawa ng mga senator sa Roma. Secondly, yung mga priestess ni sa Athens. Ano pangalan niya Artemis nun? ay ni Athena. Ayun, ni Artemis. Ni Minerva And kasi Roman, eh. kasi Roman Minerva. Oo. And third, yung pinakaimportante, actually, ito yung mga taong mas importante pa, almost mas importante pa kaysa sa Roman Emperor. Those are the Vestal Virgins, yung mga Yeah. priestess sa Roma na sila yung nagme-maintain ng tinatawag na Fire of Rome ata. Basta may fire doon na pagka namatay yun, mamamatay ang Roma. Ganun yung nila. So, importante yung trabaho nila. To the point na yung kanilang dignity, pwede silang magpalaya ng kahit na sinong nakakulong. Ganun katindi yung kanilang authority. Sila lang yung may karapatang magsuot ng veil. Now, yun. Yun yung unang context. Yung second, babalik tayo dun sa temple of Bacchus or Dionysius dun sa Corinth, no? Ano yung ritual kapag sinasamba nila si Bacchus is that wild yun, inuman yun, party yun eh. Tapos yung mga May babae, orgies pa dun. may orgies pa actually. Tapos ang sign nun, yung mga babae, yung mga priestess nila, nilulugay yung mga buhok. So now, makikita natin na dalawa yon yung context bakit sinasabi ni Saint Paul na pagka nasa misa kayo, pag nagse-celebrate kayo, dapat magsuot kayo ng belo. First is that para hindi magkaroon ng kalituhan na hindi ito ritual ng mga pagans. Hindi ito ritual ni Dionysius.
It's a ritual of the Christian God, of Christ. Secondly, yun yung dignity. Ang dignity ng babae pala sa misa, simula nung mga pinakaunang misa, ay gano'n na lang kataas. Katulad ng Vestal Virgins ng Roma. So yun yung andun na kaagad tayo parang, okay. So ngayon na lang atin na lang ngayon yun yung ang veil ay ay counter feminist, anti women. Sasabihin ng iba ngayon, di ba sinabi rin doon ni Saint Paul na the head of the woman is the man, while the head of man is God, blah blah blah. Teka, basahin ko yung eksaktong words kasi ini-invento ko eh. Oo, Ayan, di ba? and, Sabi, sige habang hinahanap mo ang socio-cultural explanation na puwede nating i-offer diyan, kung mapapansin ninyo hindi lang sa Christianity, sa lahat ng traditions ng mga ancient, beliefs around the world, simple lang. Walang walang we do not need to oversell this actually. Lahat ng nilalambungan, sorry malalim na yung salitang lambong, eh. Lahat ng kinokoberan ay banal, ay espesyal, sacred, importante, precious, mahalaga. Lahat ng binabalutan. Hindi ka makakakita ng mga precious, items, ng mga cultures, ng mga kingdoms na na exposed as they are. So, it's also a way of saying it's a sabi ko nga 'di ba, sabi nga hindi ako nagsabi. Christianity is the sign against the world, eh, 'no. Although Christians are in the world, they are not for the world kaya sign of contradiction ng lahat 'no. Basta you really follow Christ, you will be a sign of contradiction. And yung pagbebelo ng kababaihan is a direct message dun sa culture that time na, "No, we do not conform." Kasi women for us ha have their dignity and have a higher dignity actually. Kaya it's very important. Yun ang ano ko diyan. ayun yun nga, kailangan natin yung ma-recuperate ba. So ayun, nahanap ko na yung verse. So 1 Corinthians 11:3. Ayan. But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of the woman, and God is the head of Christ. Ngayon, ang problematic dito yung term na head. Kasi pwedeng sabihin na ibig sabihin pala under ng lalaki ang babae. Pero ano ba talaga yung meaning nitong term na ginagamit dito sa St. Paul na head? Yung original term po, Greek, kasi ang New Testament is original language niya ay Greek. Yung term na ginamit ay kephale. Yung meaning nito, maraming pwedeng maging meaning. Head na literal, yung ulo. O pwede rin na head na parang boss. Yun yung traditional na pumapasok sa isip natin. So, yung lalaki ay boss ng babae. So, misogynistic yun. Yung third, actually, is I think mas consistent kay St. Paul. That is origin. Na yung origen, kung saan nanggaling. So, kung tatranslate natin ng ganon, ang magiging translation ay, I want you to understand that Christ is the origin of every man, and the man is the origin of the woman, and God is the origin of Christ. So, consistent yun sa sa Genesis story, di ba? Na si Eva ay nanggaling sa tadyang ni Adan. So, origin, hindi siya um, ng hierarkiya, hindi yun hierarchy. And also, from the same text, kapag bumaba lang po kayo ng kaunti, sasabihin din dito na ano yun, na nevertheless the Lord, verse 12 na, for just as woman came from man, so man comes through woman, but all things come from God. So pantay, ang Diyos lang yung nasa taas, tapos pantay.
So yan, resolve na yan unang ano, yan yung unang laging ano, binabanggit laban kay Pablo, eh. Yung pangalawa, same text sa ano, sa tawag dito, 1 Corinthians 14. Merong bahagi na talagang problematic para sa akin. Verse 34, 35. Ang sabi, women should be silent in the churches, for they are not permitted to speak but should be subordinate. Ito ay problematic kasi contradicting siya sa sinabi ni Saint Paul before. 'Di ba? Sinabi niya, magbelo kayo pag magbabasa kayo. So ngayon sinasabi, hindi pwedeng magsalita. Parang contradicting. Ngayon, anong sabi dito ng mga Bible scholars? Itong 34, 35 ay hindi sinulat ni Saint Paul. Kasi yung mga ano, yung mga ancient na mga codexes, mga ano, mga papyrus ng original ng ano, ng letter ng ni Saint Paul sa Corinthians. Wala ito. So ano, paano na dadagdag ito ngayon? Ang possibility is that may isang, dahil wala pa namang computer na wala pang printer, may isang copyist na habang kinakopya niya yung letter of Saint Paul, naglagay siya ng note, parang yung ano natin ngayon, yung footnotes natin ngayon, di ba? Commentary. Commentary. Naglagay siya sa gilid ng commentary. So yung kanyang kopya, kinopya ng iba, akala nung iba, kasama na yun dun sa text. Tapos namanan na natin, nakasama yun sa text. Pero ang consensus ng mga Bible scholars ay hindi yun kay St. Paul. Yun ay posterior na commentary, interpretation. Kasi kung natigil sa lahat, contradicting. Hindi siya tugma dun sa message ni St. Paul, na pwedeng magbasa yung mga babae sa ano, sa liturgy. Yes, yung harmony. Yung harmony dun. So, pumunta na tayo, nag-exegesis na ako ng kaunti para lang pumaan natin na si St. Paul. Pro-woman talaga siya. Exactly. And hindi naman siya exegetical, pero kephale is Greek. So, 'di ba yung hindi ko alam kung anong spelling niya, pero actually yung root word, baka may root word pa yan, eh. Yung root word kasi ng pangalan ni Peter is Kephas. Actually, oo. Parang Kephas yung nga Greek eh. yata kasi Petrus is rock, eh. Petrus is Latin. Yung Kephas is bato. So, kung yun yung root word niya, other from origin, it can be foundation, 'no? Foundation. Christ does not operate alone. He is founded on God, 'no? And tayo, founded din tayo kay Christ. And yung man dun, 'di ba, matagal kasing na-overuse yung term na man, pero you can also look at it dun sa aspect ng person, na a Exactly. woman is founded on man. Ibig sabihin nun, a woman is also a person. Hindi siya about gender na parang Hindi siya gender. kasi 'di ba philosophy of man, eh. Dati philosophy of man 'yan, noong until, year 2000. Ngayon philosophy of the human person na, kasi yung man dati kasi yan ay anthropos kasi, anthropos, man. Pero person kasi yung nun, eh, yung ibig sabihin, eh. Tao, human being ba. So, a woman is part of the human race, parang gano'n ba? It's not an animal, but it has the same dignity as a male person from the human race. Parang gano'n, a woman is also human, founded in human, and all are under Christ and all are under God, parang gano'n. Actually, yun yung pinaka-message ni St. Paul dun. All are under God. The foundation of everything, of everyone is God. Yun yung hindi niya sinasabi na babae, lalaki, Oo, Diyos, hindi gano'n. walang gano'ng hierarchy. Lahat, dun kasi magha-harmonize yun na lahat tayo anak ng iisang Diyos. Ayun, Grabe. grabe. All because, we really want to communicate the message na somehow we have really been unfair and unjust to so many women throughout history. Totoo, pre. And yet, ang babae talagang nanatiling matatag at malakas ang puso, and
They just endured it all. And yet, Mhm. here we are, society is still thriving, humanity is still existing. Napaka-immense, kung pagninilayan lang natin, grabe yung immensity ng sakripisyo ng kababaihan for our society, for our cultures, for our civilizations to still prevail. Kaya since naka-isang oras na rin tayo, may exposition ka pa ba? Kasi yun lang ano ko, Hindi, wala na, okey na ako. Hindi sige, ano lang figures, siguro, figures pala. siguro we are now talking about, yung figure ng ano 'no, ng woman throughout Hmm, history. Siguro maano rin, gusto ko ring i-recuperate natin yung ilang mga figures, mga feminine figures throughout history na naging importante, hindi lang sa history of salvation, pero ano rin, sa history in general, sa iba't ibang fields. kaya We appreciated ko yung ano, mhm, yung Tagalog term ng history, kasaysayan ba, yung kasaysayan. mga nagbigay ng saysay Yan, oo. dito sa kung bakit tayo nandito, mga nagdala ng saysay dun sa pamumuhay dati. Sige, sino ba yung mga figures mo? Siguro kung ako, pipili ako ng mga para hindi masyadong marami, pili ako siguro ng mga 3, okey. And then hindi ko na babanggitin ang mga labirin kasi nabanggit na natin siya kanina. Ang una kong pipiliin, si Santa Teresa ng Avila. Si Santa Teresa po ay importante hindi lamang sa mysticism, hindi lamang sa sa religious, sphere, pero sa, literature, sa Spanish literature napakaimportante ni Santa Teresa. Si Santa Teresa dahil babae siya at ang origin niya actually, I think grandparents niya ata yung mga Hudyo. So, medyo ano, marginalized, origin, although, matagal bago natuklasan na ngayon na lang yung latest ngayon na lang yun, bago lang yun natuklasan na origin niya yung mga Hudyo. Anyways, dahil babae siya hindi siya puwedeng ano, hindi siya nakapag-aral ng theology halimbawa, pero she is one of those women that really changed yung, mystical life sa Europa at later on sa simbahan in general. Sa kanyang, cause of canonization, may isang pari nagsabi, siya ay, di ko alam kung paano ita-translate pero, mujer viril, babae na lalaki, parang gano'n ba. So, hindi pa rin nila kasi matanggap na puwedeng babae Manly, maging gano'n. viril, Manly, exactly. manly Na woman. manly woman, parang hindi nila matanggap na yung babae puwede ring maging gano'ng strong na puwedeng mag-found ng napakaraming monasteryo, magsulat ng napakaraming libro na yun nga ang addiction niya actually, magsulat at magbasa. Totoo yan, Yun yung kasi una. throughout history madaming nakabangga si Teresa. Oo, dami, Figures, oo. political, church figures, ang dami niyang And sabi sa inyo, very strong grabe. si Teresa. 'Pag nabasa po ninyo, kung magkaroon kayo ng chance mabasa niyo yung original ng Spanish niya, she is very strong yung kanyang mga paggamit ng words. Yun yung una ko. Yung pangalawa ko ay isa pa ring Teresa, Teresita del Niño Jesus, ay Saint Therese. Nandiyan siya ngayon sa Pilipinas alam ko, dadaan ata siya ng Diocese of Pasig before ng ano, ng Holy Week, week or after. parang Anyways, Holy Week 'no? After? before yata, tapos Hmm. hindi ko nakita yung schedule, eh, pero I think yeah, April. Anyways, ang pinakagusto ko kay Therese is that, yung kanyang simplicity, siya yung ano, isa yung autobiography niya yung isa sa mga pinakaunang nabasa ko na autobiography. Kasi hindi ako masyadong mahilig noon sa autobiographies, eh. Pero yung kanya, it really struck me na from her simplicity na na-touch niya yung napakaraming buhay na even beyond nung kanyang kumbento 'no. So yan, dalawa na religious. And punta naman tayo ngayon sa ano,
social, medyo sabihin natin civil, sphere. Gusto kong hindi ko pa masyadong nababasa yung kanyang mga works, pero very important sa history of philosophy sa Pilipinas. Si Doktora Emerita Quito. Siya yung nagdala ng ano, ng phenomenology sa Pilipinas. Dati siyang dean ng De La Salle. Kasi kahit wala na ngayon masyado, Dati 'di ba umuso yung research sa Filipino philosophy. Ngayon wala na masyado, Hindi ko na ako nakakita masyado. So, I don't think ewan ko kung may nabasa ka, Russell, pero I don't think na mayroong systematic na, history of Filipino philosophy. Pero kung ako ang tatanungin, ang filosofiya sa Pilipinas, una tigit sa lahat, mayroon tayong misconception sa term. Kasi pagka sinabing pilosopo, laging ano yun, laging negative. Second, yung philosophy sa Pilipinas noon ay connected sa seminaryo, which is more Thomistic ng mga panahon na yun. Pero nung panahon na ni Dr. Aquito, nung umuwi siya galing ng France, aral siya sa Sorbonne, pagka-uwi niya, siya yung nagdala ng phenomenology sa Pilipinas. Kaya napaka-importante niya sa istorya ng sa kasaysayan ng filosofiya sa Pilipinas. So yun yung aking three feminine figures na gusto kong i-share sa inyo. Okay. Honestly, ayokong magpanggap and na-challenge ako diyan. Ako naman, I would like to show appreciation, sa mga figures, mga 'to. Pero ano, sa larangan naman ako, yun ang gusto kong i-focus kasi Sige. akala ko nga si Edith Stein yung ano mo, pangatlo mo, Yung pangatlo. Actually, inisip ko nga rin si Edith Stein, Sabi ko grabe parang pro Carmelite na masyado 'to si Lennon. Carmelita si Edith Stein, 'di ba? Oo. Si Edith Stein actually is, hindi lang siya madre, siya ay philosopher din. Philosopher yun, Mantaqueño. During the time ng, ah, German German Enlightenment na ba si Edith Stein? Hindi, ano na, lagpas Hindi, na ano, nasa ano siya, postmodern na siya. phenomenology na rin siya kasi Oo, estudyante siya ni Heidegger, oo. Imagine, she was martyred during the ano, during the Holocaust ba? Holocaust. O ang tawag ng mga Hudyo Shoah, ay Shoah. Shoah, 'no? During the Shoah 'no, yung massacre. Um, Ako yung dahil na-touch na ni Lennon yung spirituality, ang isa lang ano ko lang diyan si Santa Gemma Galgani. Ito very, very dear to me, this person kasi she really interceded sa aming mga magkakaibigan sa college. Pero yung gusto ko dito sa kanya, siya yung isa sa mga patunay na mysticism can be experienced by everyone, 'no? Mysticism is not a sort of reward for the virtuous, but rather Hmm. it's an opportunity for everyone. 'Pag mapapansin mo kasi, parang medyo hindi ko alam kung gaano sila kahawig 'no, pero merong isang Capuchiness na mongha si Veronica Giuliani. Nagka Parehas silang may stigmata ni Saint Gemma. Si Veronica Giuliani, accordingly, yung puso niya, yung heart niya nung na-exhume, nag-reflect dun yung symbols ng passion, Ah, 'no. So, the point pero, what made Veronica Giuliani a saint, sabi ng mga Franciscan scholars, the faithfulness of Giuliani to her journal. original. As in yung journal nila everyday sa bilang pagiging mongha, yung faithfulness niya dun Aha. na yung practice niya of her religious life without mintis throughout her life. Kaya kapag ano ka nga kasi, kapag solid ka nga kasing practicing ng faith mo, maaga kang kukunin kasi
Yun yung ano, yun yung gift sa'yo, eh. For Mm. many people, they think longevity is also a gift. Pero for those who are living the the way of life, alam nila na there is no greater gift than the beatific vision na tinatawag. Yung vision na makasama mo at makita mo na mismo yung Diyos face to face. Mhm. So yun, going back to Gemma, Gemma has always been faithful to Jesus, 'no. And sa bawat pagkakataon, ano rin siya, eh, rational din siya. Pero bakit ko siya binabanggit dito, she's also one of the most, for the modern times, she's one of the most misunderstood Mhm. mystics. Why? Kasi there are some religious people out there, 'no, kung nakikinig kayo nito, they are actually accusing Gemma as baliw, 'no. Parang hindi, parang wala akong debosyon niya kasi baliw yan. Mga gano'ng tao ba, kasi hindi nila maarok yung lalim ng pagiging pangkaraniwan ni Gemma. Mm. Magsimba, sisimba lang sa umaga, ta's uuwing bahay, kakain, fa-fasting, sisimba kinabukasan, same, same old. Pero yung consistency yung ano, wala hindi siya nag-desire ng mga great things na maging great and yet, 'di ba? Kung sino nga yung mababa, eh, yun ang tinataas. Mm. So, sa figures, siya lang yung gusto kong i-highlight, 'no. She's a patroness for so many circumstances, especially for students and sa ating mga ano, titos and titas of Titos of Manila. Manila. Patroness of backpain din kasi yun, eh. Ah, Kasi she wore a metallic, ah, made of steel yata na back brace to support her ah, ano, dahil sa austerity of life niya. Yung austerity of life niya, she offered it na ano, faithfully for people like us, for the ordinary persons who can't afford to be austere. Mga gano'n ba? yeah. Going out of herself. Kaya ayun. Then yung sa mga larangan naman, gusto kong i-honor and pasalamatan una yung mga tumayo para sa karapatan ng mga tao, Mm. particularly mga babae. Si Pura Villanueva Calao natin, 'di ba? Hmm. Dahil sa kanya kaya nakasama na yung mga babae sa right to suffrage. Yan, Kaya po kayo si nakakaboto sa kaya mga nakaboto nakikinig tayo, sa'tin kaya diyan. tayo puwedeng mag-run Mm, sa social media. exactly. Dahil sa mga taong tulad ni Pura Villanueva Calao, huwag niyo silang kalimutan kasi yan yung mga naging backbone ng society natin na meron tayo ngayon. Si Maria Orosa, yan scientist yan pare. Hmm, Maria Orosa na sana hindi lang siya manatiling pangalan ng drive diyan sa may Luneta, yung mga scientists natin 'no, sa larangan ng agham, sa larangan ng ano, saan ba? Kanina siyempre meron tayong politics, meron tayong sciences, yung sa philosophy si Dr. Quito, parang wala na akong maisip. Siguro ang pinaka-ano ko, si pinakalarangan na madalas nating nate-take for granted yung ating mga sariling mga nanay. ayan, oo, tama. So dahil diyan papasok naman na tayo sa mga suggestments. Adjustments. Suggestments namin, simple lang. We need a society to honor all the women, eh. It's a societal work. We can only do so much. So sa Hmm, sari-sarili nating buhay, let's try to honor in our own special ways the women behind all our successes, our endeavors, our aspirations. Kung malayo tayo sa kanila, at least within this week, give them a call. Lola natin, mga mama natin, sa mga walang parents, yung mga nagpalaki sa'tin, and dun sa mga
Siyempre hindi naman lahat perpekto. So, kung medyo may problem kayo, hindi naman namin kayo pe-pressure na kausapin sila, pero baka you might find, 'no, forgiveness in your heart sa mga babae sa buhay natin na nakasakit sa'tin. And we pray for those who are not with us anymore. Kasi throughout their lives, being part of our lives, I would like to believe na kahit imperfect, they had just tried to love us according to the way na alam nila at available sa kanila. So, hindi sila deliberately na dumating ka sa mundo and pinadala diyan totally to harm you and to make a hell out of your life. Siguro yung pagmamahal nila hindi katulad ng ine-expect natin palagi. Pero I would like to believe na the way they loved us is either yun lang yung alam nilang way and pangalawa, yun lang yung available for them. Kaya let's honor the women in our lives in our own special ways. Non? Ayun, thank you, Russell. Maganda na yung sinabi mo. Ano pang may dadagdag ko dyan? Pero, ayun, siguro yung aking suggestion for this week, dahil nasabi na ni Russell yung pag-reach out dun sa women na behind us, behind our successes, di ba? Yan yung laging And that is there para sumuporta sa atin. Ang akin naman ngayon, siguro we try to appreciate, especially ito sa mga napag-usapan natin kanina yung toxic masculinity. So ito ay especially geared sa mga kalalakihan na nakikinig nito ng ating podcast, mga katamang usapan, na sa ating mga kalalakihan na we appreciate din yung side natin ng feminine. Now, it does not mean to become effeminate, iba yun. Pero to appreciate then we also have to express our emotions, to express care unto others, to um, to care, to love. So yun, yun lang yung appreciation ng feminine side natin. So yun siguro yung lang, hindi naman ibig sabihin na automatic na kaagad na you will express yourself, di ba? But I mean is just give time this week for yourself to magmuni-muni. Tingnan mo lang din, ito yung mga point ng buhay ko na dito mas nakikita yung aking feminine side ng aking existence. And also, mali mo, pwede mo rin i-appreciate yung feminine na side na-receive mo, yung pag-ibig sa'yo ng Diyos, yung pag-ibig sa'yo ng institution kung nasan ka ngayon, kung saan ka nagtatrabaho, yung bayan mo halimbawa, mas mas grande na, di ba? Pero simula tayo sa sarili natin. Yun yung aking suggestion for this week. Yes. So ayun. Pwede ko man dugtungan. Sige, go. Yun, tama rin. Kasi yung sa akin kasi very general. Pero ito, specifically addressed to men. Let's be agents. No? Since if we come to actually second stage ng appreciation, acknowledge, no? Acknowledge that we have feminine attributes. And in the hopes na sana it will lead us to respect, no? Na maging agent tayo ng ano ba tawag dyan? Agents of the protection, the promotion, preservation of the dignity of women. No, yung if we can be more careful and aware of our remarks, no, yung misogynistic remarks, instead of pag may ganyan, minsan kasi biruan naman tayo natin tapos nasa kultura natin
halimbawa tapos mga siyempre subordinates lang karamihan din sa atin ng mga bosses. Pero kung may mga gano'ng remarks instead na sakyan natin, huwag nating sakyan. Sa sarili nating turf, dun sa meron tayong control, we end violence against women. And violence hindi lang yan sa pagbubuhat ng kamay, pero sa pag-iisip, sa Exactly. pananalita, sa pagkilos, Nagsisimula sa maliliit na bagay. simula tayo sa maliliit na bagay. And yun, hamon 'to, kung tunay kang lalaki. Dito tayo dito tayo magtutuos lahat. Ako hindi ako perpekto, talagang from time to time sumasablay pa rin ako diyan. Pero ito challenge din 'to sa bawat Challenge isa din sa sa atin. atin. Ayun, So yun, sige. before tayo magtapos, Sel, gusto ko lang po na i-announce sa lahat ng isang magandang balita. Nung last 2 episodes ata nabanggit natin ng kaunti. Pero ngayon sure na, lumabas na yung date. Yes. Ma-ordain na po ang kaibigan namin, si John Michael Malianaw. Sumordain siya as deacon. So, we are also asking you na please include him sa prayers po ninyo. Yung kanyang bagong magiging mission. Diaconate ay mission of service. So, ministry of service. So, please Yes, pray for correct. him po. Salamat sa announcement. May announcement ba ako? Wala akong announcement, pero this time dati kasi sa unahan, pero, acknowledgements. Before we close Oo. this, sa side ko, I would like to acknowledge and express my gratitude sa inyo pong lahat na nakikinig nito, kung nandito pa rin kayo sa yugto na 'to ng usapan, especially sa aking minamahal na bayaw, si Kuya Michael Divino, yung aking kuya, bayaw ko. Thank you for listening. I deeply appreciate yung feedback mo, and pagdasal mo na sana din mag-grow pa itong podcast sa regularity and sa numbers ng mari-reach. And sa mga kaibigan ko sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, and kay Badet, kay Pia, sa kay Jedi 'no, mga dakilang kababaihan ng Metro Manila. Yeah. And 'yun sa mga kaklase ko, thank you very much sa inyong pakikinig, and muli, welcome kayo sa kuwentuhang ito. Kung meron kayong gustong pag-usapang topic or issue na napapanahon, kaya namin 'yang, pagkuwentuhan, and welcome yung mga insights ninyo. Thank you very much. 'Yun lang ako. Tamang usapan lang talaga. Ayun po, thank you. Thank you sa mga feedback ninyo, very edifying, sa continued na support, sa pag-share nitong aming podcast sa ibang mga tao pa, and sa pagtitiis, sa pakikinig sa amin. Hindi ko Kasi actually alam patagal ngayon ng kung paano patagal. lalabas yung boses ko. Patagal ng Patagal patagal. ng patagal yung sorry po talaga. Sorry po, Nagsisikap namin gawing 45 minutes to be truly yun po ang honest. original na plano, pero ayun, tamang usapan nga lang talaga. Anyways, ayun, napasarap tayo ngayon. Maraming salamat po sa pag-join. Di ko alam kung paano lalabas yung boses ko. Medyo may may sipon akong konti. So, pagtiisan niyo lang Yes. po. Maraming salamat sa Sige, pagtitiis. take care, huwag kang magkakasakit. Ito Salamat, Sel. Ikaw din. writer ito si Lennon, mga kaibigan, kung alam niyo lang. Anyways, yun po. So, thank you po ulit for comments, for feedback, for letters, or pwede rin po kayong mag-send ng mga voice messages. And also, nandyan po, meron po dyan sa description kung saan kayo pwede mag-send ng voice messages. Lalagay din namin yung aming email, which is tamangusapanpodcast@gmail.com. Doon kayo pwede mag-send ng email. So, yun. And yun, available tayo sa iba't ibang platforms, no? Kindly Ay, oo. I-ano ko, teka, babanggitin ko po lahat dahil para
Nasaan na yung listahan? Ang tagal ng ng internet. Ayun. Tayo po ay available siyempre sa Spotify, sa Google Podcasts, sa Overcast, sa Castbox, sa Amazon Music, at sa Apple Podcasts. Yan po yung ating mga platform 'di ba? na tayo Hindi ko available. ma-imagine 'yan. Di ba? So ayun, happy listening sa inyo. We wish na meron kayong blessed week para sa Mhm. linggong ito, and you all take care. Magsama-sama muli tayo. Ako si Russell Ako po si Lennon at at ito ito ang po, Tamang Usapan. Usapang May Tama. Usapang Babae. Bye-bye! Usapang babae. Bye-bye.